Salamat, Panginoon, sa katuwiran. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Tayo'y naging matuwid hindi sa ating mga gawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Come on, church. He deserves our praise. He deserves our worship today. Oh, we worship you. Come on, church. Raise your highest praise to the Lord right now. Oh, sinasamba ka namin. Hallowed be thy name. Minamahal ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa aming mga buhay. Dahil alam namin, Panginoon, kung wala ka, hindi namin kakayanin. Oh, we worship you, Lord. Come on, church. Be in the spirit of surrender right now. Surrender everything to the Lord. Lahat ng humahat lang upang makapagpuri ka ng maayos sa Panginoon, kapatid, bitawan mo. Kung meron pa sa inyo na hindi pa nakakapagpatawad, kapatid, this is the right time for you to forgive. Face the Lord nang tama ang puso mo. Tama ang motibo mo na naririto ka to meet the King and to worship Him with all that you have and with all your heart. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ipahayag mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Oh, minamahal ka namin. Sinasamba kita. Sa aming buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Kahulugan, minamahal, sinasamba. Minsan pa minamahal, minamahal kita. Sinasamba, samba kita. Sa aking buhay, buhay ay ikaw. Nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Once again, we sing minamahal. Minamahal kita. Sinasamba. Sinasamba kita. Sa aking buhay. Ikaw, nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Come on, church. Praise Him right now. Worship Him in your own words.
worship you. Ikaw ay banal. Maluwalhati ang iyong pangalan. Thank you, Lord. Kabanal-banalang Diyos, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang minsan pa kabanal-banalan, kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na buhay. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong harapan at sa iyong pangalan, Panginoon. Lahat ng sakit at karamdaman ay luluhod. Lahat ng problema namin, Panginoon, ay luluhod sa iyong pangalan. Oh, we thank you, Lord. Ano man ang aming sitwasyon sa buhay, ito ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Oh, we worship you, Lord. We thank you. We glorify your name. We thank you, Lord. You are majestic. You are all-powerful. And you are our good Father. We bring you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Yung lahat po ng hindi nagbibigay, hindi pa po nakapagbigay, bigay na po natin yung mga tithes and offering natin. Sige po, let us stretch our hand and pray for our tithes and offering. Yes, so Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Sa mga pagpapala na natatamasa namin, Father, we pray for our tithes and offering. Alam po namin na ibabalik niyo po sa amin to ng siksik, liglig at umaapaw, Father. Lahat po ng mga pangangailangan po namin, naniniwala po kami na tinugon niyo na in all aspects, Father God. We pray po sa lahat ng nagbi-business. Alam po namin na marami pa pong benta ang dadating sa kanila na pinagpe-pray din po namin yung mga nagtatrabaho. We speak promotion, Father God, sa lahat po na nag-aaral yung mataas na grado, Father God. We pray, in Jesus' name we pray, Amen.
Hallelujah. Amen. The presence of the King is in this place. Amen. Amen. Angels are here. Amen po ba? Harapan ako dito. Pwede bang ganyan na lang? Hindi ko mapasok yung ano ko eh. Okay. Pakisabi sa katabi mo, you are blessed. You are highly favored. Amen. Kanina pong praise and worship, sobrang ganda ng praise and worship natin, may ginagawa ng Lord. Amen. Truly worship is not about the song. Amen. Because that's not worship, it's praise. Amen. Amen po ba? At naniniwala po ako sa oras na ito, no, may ginagawa na po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen and amen. So before we go to the message, I just want to give you some announcements, no. Because last Sunday or 2 Sundays ago, we actually had our meeting ng buong leadership, and we actually have an special event sa darating na December, which is what we call Thank You Jesus, okay? An event called Thank You Jesus. So yung pong napag-usapan po namin and what we have agreed upon since December, no, it's also our Thanksgiving para sa Panginoon for the whole year na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So, nagkama po ang buong leadership na magkaroon po tayo ng parang pagbibigay para sa Panginoon, ibalik sa Kanya kung anong nararapat. Amen. So, ganito po yung process niya. So, bawat isa po sa atin is may ibibigay na special para sa Panginoon for the whole year. Amen. Kaya po ina-announce ko ngayon January para po mapaghandaan natin siya sa December. Amen. Like for example, 26 years of goodness of the Lord in my life. I'm 26 years old na po, no? So sa loob ng 26 na taon, grabe yung goodness na ginawa sa akin ng Panginoon. So ang gagawin ko po, dahil may age bracket po kami, no? Yung pong nasa 20 pataas, okay? Yung pong edad ko is ita-times ko siya ng 100 pesos. So sa December po, ang ibibigay ko kay Jesus is 2,600 pesos. Kasi po sa Bible, that's why we call it Thank You Jesus. In the Bible, in Matthew chapter 2, when the 3 wise men came, doon sa sabsaban, they offer gold, myrrh, and frankincense. Amen. Yung mga binigay nila kay sa Panginoong Jesus, hindi lang basta-basta. Amen. That's why, sa December po, ang nais po, layunin po ng church is makapagpasalamat tayo sa Panginoon for the whole year na ginawa sa goodness ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. So ganito po yan, yung process po niya is, yung pong from 20 and above, ita-times po natin yung age natin by 100. Amen. Then from 13 to 19, ita-times natin yung age natin by 50. Okay? Then, 12 years old below, ita-times nila yung edad nila by 20. Amen. Amen. Ano po yung layunin po ng project na yon or nung Thank You Jesus na yung event na yun is para po sa ating mga musical instruments. Amen. Para po sa sambahan, para po sa bahay ng Panginoon. Amen. Dahil naniniwala po tayo, once we do it, amen, Haggai, in the book of Haggai, okay, when they are rebuilding the temple, amen, they give. Amen. They give. Amen. That's why ina-announce ko po siya ng January pa lang kasi sa December pa lang natin siya gagawin. Sa December pa lang siya may bibigay. Amen. We have how many months? 11 months more. Amen. Amen. We can do it. Amen. Naniniwala po kasi po ang testimony ng mga kapatid natin ng ibang kongregasyon na gumawa nito, na bless lahat. Na bless sila 100-fold return. Kasi po meron tayong member nila nagpatotoo nung ginawa nila to nangyari. Lahat ng member nila na bless. Why? Because hindi pa man nagsisimula ang 2022, meron na silang ibinigay para sa Panginoon. Selyado na yung 2022 do. Amen. Amen. Are you with us po? Amen. Alam ko po, lahat tayo magiging part nito. Amen. Even the young folks, no? Sa kanilang murang edad nila, nagkaroon sila ng ganung mindset about kingdom giving. Amen. It's not a religious giving, it's kingdom giving. It's upward giving. God doesn't need our money. God doesn't need our blessing or our finances, no? Pero, we should give sa Panginoon. It's not, hindi para hindi para Lord makatanggap. No, it's for the purpose of the Lord. Amen. Mapangyari ang kalooban. Look at Queen of Sheba. When he visited Solomon, nagdala siya ng bawang sibuyas at karne. Spices ang kanyang dala-dala. No? Dala-dala niya spices
Para kay King Solomon. King Solomon is already rich. But still, nagbigay pa din siya. That's what we call upward giving. Kaya anong sabi ni King Solomon, dahil nalugod siya kay Queen of Sheba, anong maibigan dyan, kunin mo. Amen. When we do, thank you, Jesus, sabihin ng Panginoon sa anak, anong maibigan mo, hingin mo. Amen. Are you with us? Amen. Alam ko po, no, this, what we are going to do sa in coming sa December po is very, very powerful. No, ang setup po natin is isa-isa tayong mag-o-offer sa Panginoon dito sa pulpit. And then declare everything you want to say sa Panginoon. Amen. And that's special. That's sacred for me. Amen po ba? Are you excited po? Umpisa pa lang ng taon ha? So we have a lot of time. Amen. Amen. Kaya ako po in-announce ng January to para sa December po. Sure naman, di yung a-announce ko, December natin gagawin, November kaya announce. Hali po. Ngayon pa ang January, announce ko na. Amen. Amen po ba? May ginagawa na po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Kanina pa lang nag-worship tayo. Sobrang powerful ang worship. Iba talaga pag Tagalog, ano? Iba talaga pag luma, ano? Talagang yung natin, no? Talagang lakas ang boses nila eh. Yung iba adlib pa eh. Amen. Amen po ba? We are blessed. Amen. Ang message po sa akin ng Panginoon this morning is sobrang underrated nitong ginagawa natin to. We are not aware that we are doing this every day. Sobrang underrated. Minsan kasi na-underappreciated siya eh. Na-underappreciate siya. It's because we thought ito siya, pero hindi pala, ito pala yun. Amen. I want to talk about the power of praise. Amen. The power of praise. What we are doing when we sing sa Panginoon, that's not yet the worship. It is still praise. When you sing to the Lord, when you sing hymnals, when you shout, when you jump, it's not yet worship. It's still praise. Amen. Later, I will give you a definition what praise means. Amen. That's why sinabi ng Panginoon in John chapter 6, verse 35. John chapter 6, verse 35, sabi ng Panginoon, Jesus replied, no? Wala pa ba? Ayan. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Amen. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Amen. Sabi ng Panginoon dito, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Kung sino man ang lalapit sa akin ay hindi na muling magugutom. Okay? Ang sino mang maniniwala sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Therefore, when you are with Jesus, when you are in the presence of Jesus, kapatid, there is what we call satisfaction. Amen. Nasasatisfy ka ba ni Jesus? Sabi ng malakas na amen. Amen. We are all satisfied by Jesus. Amen. No? Kaya nga, may halin tulad ko ang praise kapag kumakain ka sa buffet. Next slide. Okay? That's why, sabi dito, when you are doing praise, no? Have you experienced po ba na kahit sa isang buffet restaurant? Amen. Yung level ng satisfaction, okay, is depende doon sa kung gaano karami yung nakain mo. Amen. The satisfaction is how much you have eaten. Amen. Kapag hindi ka kumain ng marami, therefore, hindi ka masasatisfied kahit tiktakan niya kanya maning ulam. Amen. Bakit? Hindi ka kumain. Nakahapag, pero hindi ka kumain. Amen. Therefore, ang praise. Amen. The greater the impact ng praise sa buhay mo kung gaano ka mag-participate. Your satisfaction will depend upon on your participation. That's why sa KRE, yung mga breakthrough, yung mga nagpa-participate. Yung mga nadi-deliver sa KRE, yung mga nagpa-participate. Yung desperado. Kaya nga may technique pagkakain ka sa buffet. Emo pakarakalim kakanan mo kimbale. Karas mo king buffet restaurant, kamamangan nasi. That's the technique. Kami minum, tapat siya minum kasakto, may basay nga kamulam mo. No.
Okay, rock. Naalala ko tuloy si Sir Chris. Nung graduation ko po kasi, kumain kami sa Vikings. No? Graduation ko, kumain kami sa Vikings. Si Sir Chris, nagtataka ako, nagshabu-shabu siya. Nagpagawa siya ng pizza. Kumain siya ng turkey. Nilibot niya, lahat ng drinks ininom niya. Nagkape siya, nag-Four Seasons juice siya, nag-guyabano, nag-mango, nag-cucumber, nag-lemonade. Tapos, yung last niya, tumira siya ng Heineken. Yung beer na medyo light lang, ang mahal-mahal nun. Amen. Lahat yun in-enjoy niya. Bakit? Free. When you come inside the temple, it is free. And you should enjoy most of it. Amen. Dati may bayad ang pagpunta sa templo. Hello? Hindi ka pwede pumunta ng templo na walang offer. Amen. Dati yun. Pero nung namatay ang Panginoong Hesukristo, you can go to the temple for free. And you can worship God for free. Worship is something that God cannot give to Himself. Ang worship po, ang pagsamba ay isang bagay na hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa kanyang sarili. Bakit? Kasi po, ang worship ay para lang sa tao. Worship is something that God cannot give to Himself. Bakit po? Kasi enable for you to worship, kailangan merong mas mataas pa sa'yo. Wala nang mas mataas pa sa Diyos. Hello? Kaya ginawa niya, lumalang siya ng kamukha niya na merong sasamba sa kanya. Kasi hindi niya pwedeng ibigay sa sarili niya kasi wala nang mas mataas pa sa kanya. Ang worship, sumusunod siya ng hierarchy. Amen. That's why you can command your angels because you're higher than the angels. You commanded the demons, you can command the demons to be cast out because you are higher than them. Amen. Hindi po ako galit ha, nagpapaliwanag lang ako. Amen. You know, what is the most important part of the service? Itong gawain na to, alam niyo, pinakamahalaga? Hindi yung word. It's praise and worship. We claim that praise and worship is the most important part of the service and yet, we are late. Real talk, hindi lang sa lahat ng kongregasyon nangyayari yan. Kapatid, yung pinuputahan mo yung word. Yung word, yung pinuputahan mo, kapatid. Kung nagpunta ka ng church para ma-inspire, kapatid, kung pumunta ka ng church para ma-inspire, muwi ka na lang. Makinig ka na lang kay Bo Sanchez. It's not us who inspires, it's the Holy Spirit who inspires. Amen. We are God's vessel. It's not our words into flesh ang nag-i-inspire sa iyo, kapatid. Ang salitang lumalabas sa aming bibig ay galing sa banal na spirito. Dahil ang mensahe pong ito ay galing sa banal na spirito. Amen po ba? Amen po ba? Kayo ba'y nandyan pa? The most important part is the Sunday service of praise and worship. That's why when you miss praise and worship, you miss almost everything. Karas mo, Kenny, dessert niya yung kakanan mo. Amis main course. That's why I call it buffet. Amen. Giving, opening prayer, listening to the Word of God, those are act of praise. Amen po ba? Amen. Ganun kahalaga ang praise. That's why it's called underrated praise. No? Ang ginagawa na, akala ng iba pag worship yung mababagal na kanta eh. Ano? Yung mga mellow song, worship. It's still praise. Worship happens when God is already ministering to you. That's when worship happens. That's why even though na hindi ka kumakanta, pero nandun ka sa presensya ng Panginoon, you are already worshiping God. If you will, I watched David Hernandez live stream kagabi, yung mantle. Kita mo magpuri yun. Pero nakapasok. Amen. Amen po ba? Ngayon po, what is praise? Ano ba ibig sabihin ng praise? Let's define what is praise. Amen. Ang sabi dito,
Praise is celebrating God as our heart's true home. Amen. Pakita mo nga ba? Okay? Praise is celebrating God as our heart's true home. See, when we talk about praise, ito yung pagse-celebrate na ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen. Nananahan po ba ang Lord? Kaya nga sabi sa 1 Chronicles 29:20, sabi doon, then David said to the whole assembly, praise the Lord your God. So they all praised the Lord, the God of their fathers. They bowed low and fell prostrate before the Lord and the king. In Psalms 106 verse 1, sabi dito, praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Amen. When we praise God, it means, Lord, Ikaw ay nananahan sa akin. At yung ako, Ginoo. Amen. Praise the Lord. Praise. Sabi niya, oh servants of the Lord, praise the name of the Lord in Psalms 113 verse 1. You can check those verses po, no? Amen. Sabi sa Psalms 117 verse 1, praise the Lord, all you nation, extol Him, all you peoples. In Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Alam niyo ho, ang may kakayahan lang pong magpuri sa Panginoon ay yung may hininga. Let everything, sabi dito, has breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga, sila lang ang nakakapagpuri sa Panginoon. Even yung birds, because they breathe, kapag yung pagaspas lang, pakpak nila, nagbibigay ng glory sa Panginoon yun. Amen. Amen. Kapag ikaw, bakit nalulugod ng Panginoon sa mga ibon? Alam niyo bakit? Kasi nagfa-function sila doon sa nature nila. Amen. Nalulugod ang Panginoon sa atin pag nagfa-function tayo dun sa nature natin. Ano nature natin? To rule, to reign, and to dominate in this world. Amen. When you function according to His image, nabibigyan ng glory ang Panginoon. Amen. Pag sumusunod ka sa Kanyang katuwiran, tulad ng kinanta natin kanina, no? Nalulugod ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So therefore, true, you cannot worship God until you do praise. Kailangan mong dumaan ng praise bago ka makapag-worship. That's why we called it praise and worship. Ang praise, hindi mo pwedeng ialis sa worship. Kailangan mong dumaan ng praise para makapag-worship ka sa Panginoon. You need to do something. When we talk about praise, it is something that we do for God. When we talk about worship, it is God that is doing something for us. Nag-exchange tayo. Yung praise, ito yung ibinibigay natin sa Panginoon. Giving is an act of praise. Pero kapag sinabing worship, ito yung ibinibigay ng Panginoon sa atin. That's why meron nakaka-receive ng revelation. May nakaka-receive ng prophecy. Amen. May gumagaling. Praise and worship, may gumagaling. Why? May manifestation ng Holy Spirit. Amen. When you are in worship, tulad nga ng sinabi ko sa mga kabataan, it's like you are in the inner courts. Nandun ka sa isang silid at kayo lang dalawa ni Lord. The worship leader can encourage you to praise God, but we cannot do something about it when we talk about worship. Wala po kaming, because worship po is individual. We can praise God in a congregational style, pero pagdating sa worship po, individual. Kaya hindi lahat ng kumakanta tuwing praise and worship nakakapasok sa worship. Yung iba hanggang praise lang sila. Because once you do worship, it's a deeper level of praise. It's a deeper level of praise, which is God is talking to you. And when God is talking, pag nagsasalita ang Diyos, kapatid, hindi ka nagsasalita. Yun pa lang ang worship. Nangyayari ang worship pag nagmi-minister na ang Panginoon sa'yo. Amen. Kaya meron makikita, nakatayo lang sila, nakapikit lang, pero mararamdaman mo yung presence ng Lord sa buhay, sa kanya. Worship na siya nun.
Alam niyo, merong ang testimony kay Catherine Coleman. Kung kilala niyo po si Catherine Coleman. Nasa presensya na po siya ng Lord, no? Si Catherine Coleman po is isa sa mga Holy Spirit preachers. Sobrang lapit na sa Panginoon. No? At yung mga nakikinig kay Catherine Coleman, yung testimony nila, pag nakinig sila kay Catherine Coleman, sa sobrang lapit ni Catherine Coleman sa Panginoon, no? Kapag nagtuturo siya, hindi na nakikita yung mukha niya. Nakikita literal yung glory. Nagliliwanag yung mukha niya, hindi na nakikita yung halos yung mukha niya. Bakit po? Sobrang lapit niya sa presensya ng Panginoon. Meron pang isa nag-testify. Meron silang clouds na nakikita kay Catherine Coleman. Kung nasaan si Catherine Coleman, nandun yung clouds. One of the symbols of the Holy Spirit is clouds. Symbols ng Holy Spirit, fire, wine, clouds, wind. Amen. Dapat po bawat isa sa atin magnasa. Amen. Na makapagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? When you come to church just to listen to the word, marami kang pwedeng mapakinggan na preachers, kapatid. Kaya tinawag siyang Sunday service, kaya tinawag siya araw ng pagsamba, kasi pumunta ka dito para sumamba. Hindi lang para makinig. Again, I will repeat it po, no? Kapag po na-miss natin yung praise and worship, na-miss mo na ng kabuuan. Almost everything. Kaya nga, nang sabi ng Diyos, nung dumating si Jesus sa bahay ni Martha at ni Mary, bakit si Mary, pagdating ni Jesus, in-enjoy niya ang Panginoon. In-enjoy niya yung presence si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus kay Martha, 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 bakit ka nababahala? Sabi niya gano'n, hindi mo natanggap kung ano yung natanggap ni Mary. Kaya kapatid, pag may na-late, hindi mo matatanggap kung ano yung natanggap ng mga hindi na late. Amen? Amen? Real talk yun. Amen? Amen po ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng praise? Let's define what is definition po ng praise. Number one pong definition ng praise is commending. Amen. Sabi po, commending. To commend someone is to entrust for care, preservation, or to recommend as worthy of confidence or notice. Praising God by commendation thus means that we entrust ourselves to His care and recommend that others do the same. Kapag po kinokomend po natin ang Panginoon, no, it means ini-entrust natin sa Kanya. Bibiyetaya kayo when we do praise. Amen. Bibiyetaya kayo. Amen po ba? Sabi nga dito, no, in Psalms chapter 7 verse 1, O Lord my God, in Thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. Psalms chapter 7 verse 1. Because in the book of Psalms po, it's a book of praise and worship. Book of Psalms. No? Yun ang sabi ni Haring David. Oh Lord, I put my trust. That's why kapag nagpupuri tayo, we put our trust sa Panginoon. Kapatid, ang praise it's more than singing. Amen. It's more than shouting. It's more than jumping. Amen. That's why I call it underrated. Amen. Commendation. When you commend, you trust God. Amen. Second, definition. Sabi dito, when we do praise, it means expressing approval or favorable judgment. To approve of someone is to have or express a favorable opinion on him to show esteem. Personal experience at the heart of the expression of praise as well. So when we expressing approval, it means we agree. Amen. Pag nagpupuri ka, you agree. Everybody say, I agree. Amen. You say everything, favorable judgment, ibinibigay mo sa Panginoon lahat. Amen. You agree. Amen po ba? At pag nag-a-agree ka, kapatid, kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. Kasi ka nag-a-agree ka eh. Amen? Alam niyo, one of, that's why when you praise God, you confess. Right? You confess. And according to Miles Monroe, ang Hebrew translation sa English ng confess is to agree. When you agree, you don't complain. Amen? Amen?
Pag kinonvict ka ng Panginoon, oh, patawaran me during praise. Patawaran me. Amen! Dahil pag di ka sumunod, magigrib ang Holy Spirit doon. At pag nagrib ang Holy Spirit, mahirap ulit makapasok. Alam nyo bakit? Ganun na lang yung, actually, it's not a demand, but ganun na lang yung passion ko sa lahat ng pumapasok sa music team. Bakit ganun ka-strict yung training namin? It's because what we are leading is the most important part of the service. I told them, give your 100% to God. Because what we are doing sa stage is yung pinakamahalagang part ng service. Kaya kapag may nagkamali, nakokompromiso lahat. Amen. Tumugtog ka, sumabit yung isa, aro. Hindi naman natin may iwasan yung may magkakamali, pero yung presence of mind na doon pa din, hindi yung all throughout ng puro mali. Amen. That's why as much as possible, when we stand here sa pulpit, tumugtog kami as much as possible, everything is fine and everything is well. Why? Kasi it is the most important part. Amen. And distraction ho, sandaling, dahil malakas, maingay, madaling, pag may mali. Ito. Kaya ganun ka-complicated, mga music team, ha? Amen po. Amen po ba? Tulad ng kinanta natin kanina, yung lalakad sa katuwiran. Sinulat ko yun after Ulysses. Yung pong praise sa kinanta natin kanina, yung ako ay lalakad sa katuwiran. Sinulat ko po yung kantang yon after Ulysses. Alam niyo po, kasi nakita kong ganun, ang daming taong nagsisi after Ulysses. And it's important na we should walk in righteousness. Sabi na, pipiliin ka sa lahat ng oras. That's praise. Amen. Nung sinusulat ko yun, ang unang pumasok sa isip ko yung tatalo ni Indak ako eh. Kasi naisip ko yun, lang nagrema sa akin yung ginawa ni David. Nung undignified worship, sumayaw siya ng hubot-hubad. Hindi niya inisip yung posisyon niya bilang hari. Kapatid, pag tumalon at umindak sa Panginoon, huwag mo isipin yung position mo. Amen. Yun yung naging inspirasyon nung sinulat ko yung line, tatalo ni Inda ko, malayang magpupuri, ako ay magpupuri sa'yo. That's yung inspirasyon nung si David. Sumasayaw siya sa Panginoon ng hubot-hubad, wala siyang pakialam. That's hindi ko sinabi maghubad kayo, no? Baka may makadignified worship dito. Naka-livestream pa mo tayo. No. Hindi, what do I mean by that? Ano ibig sabihin ng dignified? Wala siyang pakialam. Alam niyo po ba sa 7 progression ng praise, ano pangilan yun? Pangatlo yun, that's called halal. In Hebrew word, halal. Ang ibig sabihin ng halal, ala kong pakialam. Totoo. Totoo. Kaya nga pag may first timer tapos bumagsak ang glory, makukulture shock yun. Makita niya may gumagapang sa kisame. Ating kukusad mula gulot na papunta kay ngarap. Hindi, kami kasi nandun sa naming church, naka-experience kami talaga ng revival. As in, pagsaka glory. Si Tita Son, maghapon tumatawa yan. Hindi totoo. Inuwi yan sa bahay, tumatawa siya maghapon. Dahil sa glory. At alam mo kapatid, when you do praise, yung flesh mo namamatay. At kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kami kasala. When you praise God with all your heart, totoong pagsamba sa Panginoon, totoong pagpupuri sa Panginoon, namamatay ang flesh mo. Bakit? Your flesh is dying, ang nagmamanifest yung spirit. Amen? Nawawala ang flesh. When you pray, namamatay ang flesh. Bakit? Anong active? Yung spirit. Amen. I wrote the verse, yung pinaka-part tatalin. Then, sinulat ko yung kos, ako ay lalakad sa katwiran. Kasi nagre-remind sa akin that 2020 is a year of repentance. We should walk in righteousness. Huli ko nasulat yung verse. Baligtad. Di ba dati madalas nagsisimula sa verse, tapos magka-chorus sa second verse, no? Ako baligtad, sinimulan ko sa chorus pa atras. Yun yung deal ng Panginoon sa akin. Kaya po nasulat yung kantang yun. At ang deal sa akin ng Panginoon this year, no,
Nag-aano kasi ako sa songwriting tsaka sa music production. Yun yung ini-indulge ko ngayon. Kasi kailangan next level, kapatid. Next level. Greater glory eh. Amen? Nakikita ko yung mga kaibigan ko, naglalabas sila ng mga EP nila sa Spotify. Maglalabas din nga ako ng EP ko sa Spotify. Alam mo kapatid, ang pagkakaiba ng Christian music, ang pagkakaiba ng music natin sa labas, hindi mo kailangan ng special skills. Ang kailangan mo, Holy Spirit influence. Bakit itong taong to, kabago-bago niya, pero nagawa niya itong mga bagay na to? It's because of His influence. Amen? At once you do, kapag po tumutugtog ka, totoo, kailangan kasama yung skills talaga. Di pwedeng mawala yan, no? Pero kailangan hindi nawawala doon yung presensya ng Panginoon. The Holy Spirit influence. Amen! Commending. No? Then, pangatlo po, nasabi dito, glorifying. Amen. To glorify someone is to bestow honor, praise, or admiration. In other words, giving glory to someone specifically identifies what is admirable in the person. When you admire God, Lord, you are good, you're awesome, you're wonderful. That's glorifying. Dakila ka, Panginoon. Ano? Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Ano ba? Nakalimutan ko yung lyrics eh. Amen. Glorifying, giving what is due to God. Giving kung ano yung para sa Panginoon. Ibibigay mo kung ano yung para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi, to give honor. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, kapag nagpipraise ka sa Panginoon, pumapasok dito yung commending, yung approval mo, yung pagbibigay mo ng glory sa Panginoon. Nandun lahat. Amen? And every actions mo, kapatid, it affects your life. Bawat kilos, bawat galaw, apektado ang buhay mo. That's why if you don't praise God, amen, do not expect breakthrough sa buhay mo. Amen. Because God is giving what we deserve. Amen. Ibinibigay ng Diyos kung ano yung deserve natin. Kailangan ibigay din natin kung ano yung deserve ng Panginoon. Minsan kasi masyado tayo nakafocus dun sa, Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari. Pero ang tanong, minsan ba tinanong mo ba ang Panginoon anong gusto ng Panginoon sa'yo? Amen? Sa ganung klase sa buhay mo, we're too focused on, Lord, this is what I want. Lord, I want ganito. Pagdating ko ng ganito na ina-achieve ko, ganito po, ganyan, ganito, ganyan. Pero, tinanong mo na ba ang Panginoon, Lord, anong gusto mo para sa akin? Anong layunin mo para sa akin? Amen! We should give God glory every second, every day of our lives. No? Alam mo, kapatid, malapit na idatang ni Lord. Totoo, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, but we know the season. And we know, malapit na malapit na. Sabi nga ng mga ibang mga Bible scholars, they don't know, I don't know when. Sabi niya, but we can estimate. Bantayin niyo yung Amerika. Kung alam mo nangyayari sa paligid ngayon, if you're aware of what's happening sa Amerika, no? Malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi nga ni Bishop, lumaban tayo. According to Bishop Alex, ang revival manggagaling sa mga neighborhood church natin. Sa mga N10 natin, sa mga cell group natin, doon mangyayari yung revival. Kenny. Mangyari Kenny, pero mas magbagsak yung glory, karing cell group tamo. Amen! Kaya di nyo napansin, kabuta na, boom! Kabuta na miracle. Amen! Di nyo napansin? Bigla na lang tayong bakit?
Anong sabi ng salita ng Panginoon? Magpupumiglas silang pumasok sa kaharian. Yun yung revival eh. Magpupumiglas silang pumasok doon sa kaharian ng Diyos. Alam mo kapatid, kailangan namin kayo. Kapatid, ang sitwasyon ngayon, hindi nakamukha nung dati 5 years ago. Ang sitwasyon ngayon kapatid, it's a matter of eternity na pinag-uusapan dito. No, I'm not kidding. It's a matter of life and death, heaven and hell ang pinag-uusapan dito kapatid. It's about rapture and tribulation ang pinag-uusapan ngayon dito. Kaya we should have an urge to preach the gospel of the kingdom sa lahat. Huwag mo nga hayaang datatnan ka ng Panginoon na nandun ko sa inyo na hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya. Kapatid, sabihin mo, I am done doing all those things. Amen! Kaya nga, kala mo kapatid, pag dumating ang Panginoon, does it really matter if you have a big house? Does it matter if you have millions? Does it matter if you have a good job? Tapos bigla dumating ang Panginoon? Nagmamatter pa ba yung mga bagay na yon? Amen? Pero hindi ko sinasabing maparanoid kayo o itigil nyo yung mga bagay na ginagawa nyo. What I am saying is, gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag mo itigil ang buhay mo. Malapit datang Lord, kailangan magpakabait na ako. Hallelujah. Maraming napaparanoid pag ganyan yung mensahe, ano? Ano, totoo ba? Ay, Lord, mag-tights na ako, Lord. Simba na ako. Oh. Don't do it out of fear kasi ang fear hindi galing sa Panginoon. Huwag kayong matakot sa rapture. Ang natatakot sa rapture, yung hindi handa. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbantay kayo. Maghanda kayo, I am coming soon. That's why, anong turo ko nung last message? We are watchmen, right? Ang watchman, hindi niya ina-abandon yung post niya. Kailangan nagbibigay siya ng warning. Dahil hahanapin ng Diyos sa atin yung dugo ng mga taong yun pag hindi sila na-warningan. Are you with me? Malapit ang datang ni Lord. Hallelujah. At sa nangyayari sa mundo ngayon, yakong busburi ko ng datang ni Lord. Amen! Kimalilyari ki mundo ngene, king yato ngene, mas buri ko ng datang ni Lord. Finally! Makakanta ko yung mga sinulot ko para sa Panginoon. Makakajam ko yung mga yung mga sikat na Christian sa langit. Sabay-sabay kami magpupuri. Finally, Lord! Suffering is over. Finally! Imagine mo nga ano yung nakaupo yung Panginoon tapos kinakantahan mo siya. Ano kayong feeling nun? Nilook forward ko yun eh. Yung praise and worship ka, nakaupo, yung sinasamba mo, nakaupo na mismo sa trono niya. Amen? Amen. Bigyan natin kung ano yung Diyos sa Panginoon. Amen po ba? Pag uuwi ka, upo ka saglit. Pag uwi mo, upo ka saglit. Tapos have a reflection. What have you done for anong ginawa mo for sa buhay mo, sa mga nakalipas sa panahon. Amen. Ito kasi yung kapatid, huwag mong poproblemahin yung blessing mo. Dahil pag sumunod ka sa Panginoon, susunod yan. Because according to the word to the scripture, on the last days, there will be transfer of wealth of the Gentiles sa mga anak ng Diyos. Bakit? Bakit nangyayari yun? Alam niyo bakit mangyayari yun? Kasi para papangyari ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga, when we praise God, when we worship God, when we go to church, the ministry is funded. I call it greater glory because it is not impossible na mangyari yun. Out of nowhere, in your bank accounts, there are millions na magpapasok dyan. That's what we call transfer of wealth of the Gentiles to the believer. It will happen. Nangyayari yan. Soon. Soon. Amen. Dati kasi pag pinag-uusapan ng rapture, oh, Diyos ko, hallelujah. Amen. Huwag mo nga hayaan datnan ka ng Panginoon, busy ka sa mga bagay na ginagawa mong di mahalaga. Masarap datnan tayo ng Panginoon, nasa cell group, nasa RRF. We should be empty pag kinuha tayo ng Panginoon.
Kailangan lahat ng binigay niya sa'yo, ginamit mo para sa Kanya. Kaya nga, di ba? Kaya nga sabi ni Miles, no? Miles Monroe, ang pinakamayaman lugar sa buong mundo ay ang sementeryo. Maraming libro ang hindi na-publish dahil namatay sila. Maraming pangarap ang hindi nakasaktuparan kasi namatay sila. Maraming mga magagandang plano. Amen? Maraming mga wisdom ang nasayang. Bakit? Amen. Amen po ba? That's glorifying. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. No? When you give glory to God, God is recognized as being good, faithful, righteous, just, and merciful, and forgiving, to name a few. Amen. Kaya in addition, God is His dwelling place, His law, His character, and His actions are described as being perfect and flawless. When you give glory to God, you are recognizing yung pagiging faithful niya sa'yo, pagiging mabait niya sa'yo, pagiging merciful niya sa'yo, pagiging mapagpatawad na Diyos, no? Even yung kanyang mga sinabi at ang kanyang character, that's glorifying. Amen? Do I make sense po? Kaya sobrang, you can appreciate praise. Ito yung na-discover ko during N10, okay? Neighborhood Church. This is what I discover. You can appreciate praise and worship when you have nothing. You will experience, you will appreciate more the power of praise and worship when you have nothing. How much more kung meron pa? Ang gandang training ground ng IPGM Arayat pagdating sa pagpupuri sa Panginoon. You know why? Because we can praise God even though we have nothing. Amen. Yung passionate praise sa Panginoon kahit I was able to experience yung nakalimang kanta na ako, wala pa ring response ang kongregasyon. I don't judge them, but you know that they are not, mararamdaman mo na yung sanctuary is dried up. Hindi nagfo-flow yung water, hindi nagfo-flow. Bakit? They are not open. Kapatid, ang maka-experience ng total worship is yung desperado. Kaya kapag pumunta ka sa church, kaya ang tawag sa'yo, desperado. Mas maganda ng tawaging desperado sa presensya ng Panginoon kaysa desperado sa mundo, ha? You are desperate in His presence. At yung mga bume-breakthrough, yung mga desperado. Yung desidido. Yung gusto. Dahil ay nakapilitang Lord kung yakabisa. Amen. Praise is only for desperate people. Every day. Sobrang namulat ako dun sa reality na as a believer, no, bilang isang lingkod ng Diyos, no, we should spend more and more time sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Dahil kapatid, pag dumating ang Panginoon, gusto ko lang kayong ma-remind every single day of your life na malapit na pong dumating talaga si Lord. Kung 1990 sinasabi nila malapit ang datang ni Lord, mas malapit yang ini. Ang sabi nga ni Angelica Sembrano, nakalabas na siya sa pintuan. Meron nga nag-estimate Malapit na talaga. Amen, mga boss ko, in-estimate. Hindi na sinabi kailan Yung iba kasi nagsasabi ng date. Di ba? Meron, hindi. You don't know. Pero pwede mong i-calculate based on the scriptures when it will happen. But it doesn't have 100% guarantee. Pero pwede mong na-estimate kung kailan. Malapit na Malapit na Ako declaration ko, Lord, ako mate, marapture ko. Marapture ko. Even, alam niyo po si Pastora Faith Velasco, anak ni Pastora Cynthia, ang sabi ng Lord sa kanya, kasi sabi ng Lord sa kanya, marapture ko.
Amen. First trip. Para kayo nyo ng first trip. Brisbee sa tabtabang pambatal, bayo ko. After na kasi ng kahi eh. After second coming eh, mag-rule, bibagsak na yung kahi Kenny eh. Mag-rule na yung Lord eh. Amen. Amen. So yun, we have defined praise. Ngayon naman po, ano yung characteristics ng praise? Anong meron siya? Characteristics. Let's talk about the characteristics of praise. Amen. Characteristics. Number 1, praise puts God in first place. Amen. When you praise God, sabi dito, praise is always turning our attention from ourselves to God. It's remembering and recounting who He is and what He has done instead of following in the mirror of self-absorption. Praise turns our eyes from ourselves to God. It focuses our thoughts on His majesty and power and invites others to do the same. When we praise God, we put Him first in our lives. Siya yung number 1 sa buhay mo. Kailangan kapatid, ang number 1 sa buhay mo si Lord. Hindi ang kung sino man. Amen. Ang number 1, ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Kaya sabi ko kay Jera nun eh. Ginaya ko si Pastor Jason nun eh. Sabi ko sa kanya, kung gagawa ka ng paraan para, kung gagawa ka ng paraan para malayo kay Lord, hihiwalayan kita. Sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya sa akin, at kaya ka antimurin. Forever lang number 2 din. Rangali ang bagay, number 1 yung Lord. Amen. That's praise. Number 2, praise flows from our friendship with God. So yung authenticity, okay, ng praise natin, depende yan doon sa relationship natin sa Panginoon. That's why praise flows from our friendship with God. Ayan. People who praise God on a regular basis do so because they have found the Lord to be so altogether lovely that they can't stop thinking of Him and talking of Him. They have gotten close to Him to see His true nature and character, and they have found in Him more than everything that they ever hoped for. Amen. Kasi kapatid, mahirap ipagmayabang, mahirap ipagmalaki yung isang taong hindi mo kilala. That's why merong mga taong nahihiyang itaas pa ang kanilang mga kamay sa Panginoon. They cannot jump when the Spirit convicts them to jump. Nahihiya ako eh. Alam mo ba't ka nahihiya, kapatid? Kasi may pakilala. Hindi mo pa siya kilala. Pero kung makikilala mo yan, yayain ka niyang, uy tara, mag-Jollibee ka. Tuki ka eh. Kilala mo eh. Uy, balo mo, maik ng kaluguro ko, nilibre na ako. O pag maragul me, kilala me. Amen. So, ang praise po natin, magpa-flow yan doon sa friendship natin sa Panginoon. Yung sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya kapag wala ka relasyon sa Panginoon, paano ka magpupuri? Maraming nagpupuri, pero hindi qualified magpuri. Amen. Maraming nananalangin, pero hindi qualified manalangin. Bakit? Walang maayos na relasyon sa hari. At suka ken magpurita ken Panginoon. Hanang Lord. Brayatang yan kaya pahigit ni. Pa. Bo, ngini pa migaten. Binles keng magkayobrang ngini pa migaten. Praise, relationship with God. Kapatid, imagine what you can accomplish if God is in your side. Amen. May pwede pang maragul. May nga taong may kilala. Amen? At mahirap humingi sa taong hindi mo kilala. Sige, try nyo. Punta kayo doon, sa taas. Diyan mo na akong 10K. Tinakawari sa pingilan. Amen. Try nyo makipag-usap sa tao yan. Si Darlene tsaka si Gab, for example, di sila magkakilala.
Hanggat walang magpa-first move na magpakilala, hindi sila mag-uusap. Unless mayroong mag-initiate, tama ba? Maghapon sila nagtititigan. Timan-timan lamo, pati kapon. Ngiti-ngiti, timan-timan. Sa tingin niyo meron mabubuong relasyon? Wala. Mag-uusap kayo. And once you do praise, kapatid, no, doon nagfo-flow yung relationship mo sa Panginoon. Kaya kapatid, even Bible reading and prayer, pasok sa praise. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. The society is already changing. Amen. Nano bata si pamang ginagawa nila. Pero hindi magpe-prevail yun. Unang-una, meron tayong mga kapatid na nasa office. It will not happen. Pero mangyayari yun pagdating ng Panginoon. Amen. The society is changing. No? Tingnan nyo kung di na malapit dumating, pinopromote yung cashless society. Paymaya. No? Hindi ako magtataka, pati sabi nga ni Kuya Joan, hindi ako magtataka, pati pulubi pastor, naka-Gcash na rin, Manyadjit ang kaya, manyadjit ang pulubi kayo, sabihan na, pwede po malimos, ay, hala ko pong barya. Sige po, send nyo niya po yung Gcash ko. Amen? Yung mga nagtatambol di ba sa San Fernando, mayroong mga nagtatambol-tambol na ganon. Di ba dati inaabot nila sobre? Iaabot nila yung Gcash number na nila. Ay, ano po yung Gcash ko? The society is changing. Come on. At alam mo kapatid, ngayon ito the government already permitted us to go to church 50% and observe social distancing. Pero marami pa rin Kristiyanong takot. Kapatid, pinermit ka na. At ang pupuntahan mo, gawain ng Panginoon, palagay mo, di ka protektado. Hello? Si Michael D nga nasa bahay lang na COVID Huwag mo sasabihin, ligtas bahay mo. Hello? Ang takot, hindi sa Diyos. Amen. Kaya nga, ni Pastora, sabi nga ni Pastora, kapag nag-meeting kami, bubulong kami. Hallelujah, karakalobra. Okay lang. Kung para sa kaluluwa, that's fine. Amen. Dakalobra, kapatad. Dakal pang makaramdam salita ni Ginoo. Amen. Dakal pang makabalok yung gospel. We should preach the gospel. Amen po ba? At kailangan yun, meron tayong maayos na relasyon sa Lord. Taas-taas. High pitch. Amen. No, this is when praise becomes more than a choir or a duty. You don't have to work up your praise because it automatically bubbles up from within you. Kapatid, ang praise hindi pinipilit. Kaya nga, ang worship leader, okay na, hindi niya kailangan, actually meron nangyari nun kay David Hernandez, yung setting dun sa nag-attend ako ng isang church, parang conference yun. Kumakanta yung worship leader, pero yung congregation walang response. Walang response sa congregation. Tapos sabi ko nun, na-prostrate yung worship leader. Sabi ganyan, bigla niya pinatigil. At nagsalita, sabi niya ganon, ito ba yung kayang ibigay sa Panginoon? Ito ba yung kayang i-offer sa Panginoon? Ganyan klaseng pagpupurit, pagsamba, sabi ganon. Kapatid, we will go to heaven soon. You should ganyan ang gagawin natin sa langit. Kailangan magpakasanay na kayo, sabi niya. Ang sabi ni David Hernandez, doon sa pagkakasabi yun, merong flesh. Sa pagkakasabi niya. Ang sabi ni David Hernandez, sana naman hindi ganito yung worship leader sa langit, sabi niya. Kasi kapatid, we cannot force you. If you don't want it, we cannot do something about it. Amen. Yes, we can encourage namin kayo magpuri, pero pag ikaw ayaw mo. Kaya nga sabi niya, ang praise hindi pinipilit, kusang lumalabas yan. Ang level of praise mo, ito, you will agree with me with this. The level of your praise will depend upon doon sa relationship mo sa Panginoon. That's why people, unang kanta pa lang talagang party sila, no? Talagang nag-enjoy sila Bakit? Madaling nakakabasok sa presence ng Lord. Bakit? Sobrang close sa Lord.
Pero itong tatalon, iindak ka. Wala mo na tangasong ka kanyan. Di ba? Oh, pag English yung kanta, Planet Shakers, hallelujah Lord, taas ng kamay. Pero pag kinauuhawan, wala mo rin tapusang kakanya. Amen! Hallelujah. It's not about the song. Alam mo kapatid, kung gusto mo appreciate yung kanta, namnamin mo yung mensahe. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Grabe ang ginagawa ng Lord. Amen. Amen po ba? And even kahit soaking worship lang yan or instrumentals lang yan, pag gaano ka kalapit sa Panginoon, magfo-flow at magfo-flow. That's why, yung KRA natin, pag nag-KRA kayo, para na kayo nag-attend ng 5 years ng hindi ng sunod-sunod na Sundays. Ganon katindi ang KRA. Do not miss the opportunity. At ano lang yan nangyayari? Twice a year. Minsan thrice, depende sa flow. Twice a year. Pero twice a year natin ginagawa, no? Twice a year. Sobrang, alam niyo pa bakit? Dahil grabe ang breakthrough na nararanasan natin. Amen. Ako sobrang na-excite ako sa ministry. Alam mo, hinahanap na ng katawan mo eh. No? Hinahanap ng katawan mo. Pag hindi ka nag-cell group, parang kompleto aldo. Alam mo bakit kapatid? Yung plano ng Lord nasa sistema mo na. Pag nasa sistema mo na, kahit anong gawin mo, hindi mo na siya maiaalis sa'yo. Hahanapin ng katawan mo yan. Para ka may sakit pag wala ka sa gawain. Sasabihin ko sa inyo, don't watch, cell group, Saturday practice, training, even training kasi namin, ministry din yun eh. Nagpapakalalim kami lalo sa worship and praise. Amen. Cell group, training, RRF, don't watch, Sunday service. Amen. Leadership training yan sa April again, KRE. No? Kaya wag mong sasabihin kapatid na hindi ka nag-grow. Amen. It is your fault kapag hindi ka nagulmago. If yung church may ginagawa siya para sa atin. Kaya di natin pwede si pastora kasi ganito ganyan eh. Si pastor kasi ganito eh. Baka kapatid, kutang kumagaten ka. Eh kung may lagugit ang church ito, kapatid, kutang ko magpasubmit ka. Amen. Kutang ko, susunod ka ba? Sumusunod ka ba sa pastor mo? Kaya nga sabi ko sa inyo, para lang sa desperado to eh. Amen? May programa ang church. Sisihin mo ang church pag walang programa. Pero may programa eh. At ang matindi pa doon kapatid, may lumago. Ba't sila lumago? Ikaw hindi. Tsuke ka. At suna kay problema kapatid. Ba't rangaliwa may breakthrough la? O tikali ka. Tsuke ka. Ang church ay nagtatanim. Ang nagkukultivate ang Lord. At pag nagkukultivate ang Lord, dapat ikaw binabantayan mo yun. Di ba? Pag kinagkukultivate ka ng halaman, dapat binabantayan. Ni Kuya Paul, di ba dapat babantayan nila rin? Eh mula paborin. Huwag mo nga hayaang may kumuha niyan. Huwag mo nga hayaang may manira niyan. Pag meron na itanim sa yung pangako ang Lord, alagaan mo. Amen. Eh mo paboring, walang na may kumuha niyan. Sabi ng Revelations, I will open doors that no one could shut. I will close doors that no one could open. If that promise is destined for you, no one could get that. Lahat tayo merong individual na narinig sa Panginoon. Stick with that. Magtiwala ka doon, kapatid. Huwag mo bigyan ng time frame ang Panginoon. Ang sundan mo yung time frame ng Lord. Huwag kang gagawa ng time frame mo. Lord, alive po. 3 months alive po. Lord, ay need ko. Ayan na. Sinabi ng Lord, I will provide. Maninahiya ka. Haguli. Mamarapal ka pa eh. You know, God will never be late
sa kanyang mga promise. He's always on time. Amen. Sabi po dito, in other words, sabi dito, praise that flows from a deep relationship with God is genuine and true. Your words and acts of adoration arise naturally from your heart. Amen. This doesn't mean that you will always feel like praising. In truth, this does not matter. When your relationship with God is deep and lasting, praise comes no matter what you are experiencing, because how you feel does not change who is God in your life. When you praise, it is not based on your emotions. Sabi dito, it doesn't matter what you are experiencing. Kailan po tayo dapat mag-praise sa Panginoon? Every day. Every single moment of our lives. Praise doesn't depend upon our emotion. Magpupuri ako sa Panginoon kasi binless niya ako. Paano pag hindi ka niya binless? Hindi ka na magpupuri. Sabi nga dito, because how you feel does not change who God is in your life. Hindi magbabago ang Diyos sa buhay mo kahit ano pa yung nararamdaman mo na yan. Ang matindi, kapatid, ito na yung nararamdaman mo, pero nagpupuri ka pa din. Amen! Sang katerbang problemang patong-patong, mata siya paki-Smoky Mountain, Lord, I don't care! Amen! Lasong makireklamo, wala kang pambayad ng kuryente at ganito. Isipin mo si Job. Sige nga, isipin nyo na lang yung mga karakter sa Bible para matahimik ka ng konti. Yun, nawala lahat sa kanya. Lahat. Resources, family. Kinurse pa siya. Sabihin mo na lang sa Diyos, mamamatay ka na. Para matapos yung paghihirap mo, pero hindi niya ginawa. Hindi dahil doon sa nararamdaman niya eh. Amen? Si Bartimeus. Bulag yun. Beggar. Eh po, binigar na eh. Beggar. Puto isipan niya, beggar Islamita yan. Dahil panahon ni Jesus nun, para siyang si sabi sikat na artista ngayon. Para siya si Coco Martin. Kasi para siyang artista nun. Thousands of people. Sinasalubong siya. Bulag yun namamalimos. Taka-Gcash din yun eh. Namamalimos siya ganon. Tawag dito, yada. Hebrew, shout. Toda, hindi yung motor ha. Toda, yada, halal. Progression of praise. Siguro po, next natin, bibigyan ko din kayo, ituturo ko yung 7 progression ng praise, no? That's toda, yada is shouting with triumph yun. Shouting of triumph, victory. Shout. Pagdaan ni Jesus, imagine niyo, maraming tao, nagsasalita lahat. Tingnan pa ba yung sumigaw may maririnig? Hindi niya maririnig. Pero narinig niya. Pagdaan ni Jesus, ang sabi ni Bartimeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang sabi sa kanya, shh, masigla. Masigla. Pero ali, bisaloy ba rin? Pero sabi ng mga yan, Jesus, Son of David, have mercy on me. Timna ng Lord, beli ka ni. Ninita, beli ka ni. What do you want? Lord, bisa akong manakit. Nakakita. Gumaling. Alam mo kapatid, pag sumisigaw ka sa Panginoon, pag nagpupuri ka sa Panginoon, no? Ating sasalangsang. Meron magsasabi sa inyo, magpag-church ka po, yaman nun, mamalyar kibiye mo. Amen? Namumunta ka rin, kauli mo yaman nun. Yapilaretang, masigla, yapilareta. Amen. Jesus heard Bartimaeus not because of his loud voice, but because of his loud faith. Imagine mo, daming tao. Di ba kapag nanonood ka ng K-pop, ang dami nagsisigawan na ganyan, di man nila na-recognize, pero si Jesus recognize, isang taong bulag pa. Ne? Alam mo kapatid, ano yung symbolism ng bulag?
No? Hindi niya alam yung purpose niya. Pero nung na-enlighten siya ng Panginoon, nakita niya yung purpose niya. Because of what? Because of its praise. Kaya kapag nagpupuri ka sa Panginoon, na-enlighten ka. Retang katarata mo, lalako na lang, Lord. Retang baging mo akakit mo lo. Amen! Palakpakan tayo po, Lord. Amen. Hallelujah. Ay, tinuloy na pastora ng linggo. Katugtong lang nito, tinuloy na pastora about hunger. Hungriness. It's about consecration. Amen. Kapag kinoconsecrate mo yung sarili mo, kapatid, nagpupuri ka eh. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Susunod po. Praise is a conscious choice. Praise is an act of your will. When you offer God through praise, you make a conscious decision to commend, to approve, and glorify. Praise, therefore, is not based on your emotions or feelings. So kapatid, pang nagpupuri ka, choice mo. Hindi authentic ang praise pag hindi mo siya ginusto. Amen po ba? Praise is a conscious choice. Amen. Sabi dito, you don't have to feel great or even good or okay to praise the Lord. Despite the many things in your life that may seem to be wrong, praise is your conscious choice because you know that God is the answer to your problems. Amen. Pag may problema ka, doon ka lalo dapat magpuri. Hindi yung may problema ka, hindi ka na mag-church. May problema ka, hindi ka na magsi-cell group. Hindi yung may sakit ka, wala ka sa RRF or sa Donwatch. Pag may sakit ka, doon ka lalong magpuri. Mag-communion ka. Exodus 12:13. This plague will never come near to you. Passover, ano yun eh? Exodus 12:13, para sa inyo yun. Amen. Kasi sabi ng Mark 11:26, do this in remembrance of me, do this until the day of the Lord comes. So do as frequent communion. Your communion po. Kahit kayo lang, pwede kayo mag-communion. Kayo nakausan, ne? Para panalangin yung tinapay at yung saro, ha? Kahit kayo, pwede kayo mag-communion. Amen. Ako yung gagawin ko yan. Kasi, sabi, gawin nyo to eh. Hanggang sa pagbabalik ko eh. Kaya nga, sabi din ni Pastora sa akin nung kahapon, sa cell group, nagko-communion tayo. Yes, ating juice! Apang tinape! Hindi. Dahil magkaroon tayo ng ganitong mindset. Amen? Amen po ba? Next. Hallelujah. It's our choice. Amen. Sabi to, praise is a willing sacrifice. Totoo yan. Pag nagpupuri tayo sa Panginoon, we sacrifice ourselves, right? Bakit po sakripisyo? Kasi kaya hindi ka okay eh. And this is what you can give to the Lord. But you've done it. Amen. Ginawa mo pa rin siya para sa Panginoon. Amen. That's sacrifice. Praise is a willing sacrifice. Praise becomes a sacrifice when you offer your praise just because He deserves it and asks you to do it. Dahil hiningi niya sa'yo yan na dapat ibalik para sa Kanya. Amen po ba? You may not feel like praising Him, and in truth, it may be quite difficult to you to look beyond the difficulties in your life. Yet, when you choose to open your lips and speak forth your adoration and gratitude and thanksgiving to God, you please Him. Amen. Naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, no? Meron tayong mga kanya-kanyang mga struggle sa buhay. Hindi naman mawawala yun eh. Sabi dito, truly, you can always give the Lord some sacrifice. No, you probably won't bring God a lamb, a sheep, or a goat as God's people did in the tabernacle in the temple. This does not free you, however, from the responsibility of bringing Him a gift when you come to worship Him. When you worship and you praise God, you are bringing Him a gift. Amen. Amen po ba? Whenever we present ourselves as a living sacrifice sa Panginoon, we offer Him a gift. Hindi mo kailangan magdala ng tupa dito o kaya kambing.
Amen. You don't need to do that anymore. Kasi it is finished. Amen. Ang kailangan natin ngayon dito is when we come to worship God or to praise God, we should give Him a gift. And that's you. That's your praise. Amen. Amen po ba? It is true that we cannot force people to worship God. Worship is the personal dealing of God to the worshiper. It happens when we praise God. Amen. Not everyone can enter the worship stage until they are soaked in the presence of God. Not everyone. Pero ako kasi iba yung term ko eh. Most of us coin the term, magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Naririnig natin yun. Pero kasi kapag nakababad ka pa, meron ka pang part doon, nakakapagpumiglas ka pa eh. Nakakagalaw ka pa eh. Bakit? Nakababad ka eh, militaw pa to eh. Meron ka pang possible na makita na ma-distract ka eh. Nakababad ka lang eh. Amen? Di ba pag nasa ano ka, nasa beach ka, tapos may dumaan na maganda. Yung asawa mo, tapos linabas mo na, may pakanyang ka eh. Ma-distract ka eh. Pero ito yung term na ginagamit ko. But if we want God to minister, we should be drowned. We should drown ourselves in the presence of God. Magpakalunod ka. Ayun o. Si Chris Hemsworth yan. Si Thor. Ayun mo, nakababad siya. Oh. If we want God to minister, we should drown ourselves in His presence. Amen. Magpakalunod tayo sa presensya ng Diyos. Kapatid, tulad ng sinabi ko ng buffet, malapit na po ang matapos. We should eat the food, hindi lang para i-taste. Pumunta ka doon sa buffet restaurant para kumain, hindi para tumikim. Amen? If you want to get that nutrients yung pagkain, kailangan kainin mo, huwag mo lang tikman. Amen? Kung gusto mong, kapag kakain ka, meron bang kumain dito na tinikman niya lang tapos nakuha niya lahat yung nutrients? Wala! Kinain niya eh. Kaya nga sabi ko, ang praise and worship, parang buffet yan. You need to eat so that you can get so that masatisfy ka. Kailangan mo munang kumain para makuha mo yung nutrients. Masatisfied ka para lumakas ka. Amen? Kaya kainin nyo yung dapat yung kainin. Malapit nang dumating si Lord. De, joke na. Stay healthy. Sa panahon ngayon, mas okay nang umutot ka ng malakas kaysa umubo ka eh. Di ba? Di ba, aling mato ka along beses kita kaysa manguko ka along beses, di ba? Real talk. Di ba? Di ba, aling mato ka masikan kaysa manguko ka ngayon COVID season. Amen. Kasi po alam nyo, meron mga tao na tinitikman lang yung praise and worship. Ikeburing kanta. Tagalog lang ako. Buri ko ritang stay amazed. Buri ko itang how great is our God. Buri ko itang one way. Uy! Those songs were created to minister. At sa gusto mo kapatid, once ka ba nag-praise and worship tayo, merong isang kanta doon na i-anoint ng Panginoon. Flow. Yun yung sinabi ni Pastor Raymond sa amin, hindi ko makakalimutan. Sa gusto mo, pag nagpakanta ka, merong isang kanta doon na i-anoint ng Panginoon na yun ang gagamitin niya to minister to the people. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, hindi pwede puro tikim lang. Kanan me. Kainin mo kapatid. At ito pa kapatid. Okay. Ano yung reason bakit underappreciated ang praise and worship? Una-una, tinitikman lang yung praise and worship. Ibig sabihin nun, hindi sila nagpa-participate. Pangalawa, pag kumain kasi sila, kahit kumain sila, iba yung lasa. Ibig sabihin nung kapatid, yung puso nila is hindi naka-align sa puso ng Diyos. Kahit sumunod sila, hindi naka-align.
Katakman din, bala mo yung manyaman. Hindi nagmamatch yung taste buds nila nung chef, nung nagluto. At saka nung kumain, bakit? Kasi iba yung kinakain. Bakit kinakain niya? Puro junk food. Kaya nag-iba yung taste buds. Amen? Kaya yung meron ng kakilala nun, sobrang hilig niya sa mga processed foods. Hindi niya kaya kumain ng mga lutong ulam. Bakit? Yun yung nasanay siya. Kaya kapag pinakain mo ng healthy na pagkain, niluluwa niya. Bakit po? Hindi yun yung kinasanayan niya. Same thing sa praise and worship. Bakit may mga taong hindi makapagpuri sa Panginoon? It's because kapag tinikman nila, iba yung lasa. Type. Bakit po? Ela righteous. Boom. Walang holiness. Ay, kanta, lalakad sa katuwiran eh. Reminder yun. It's a reminder song po. No? It's a reminder for everybody we should walk in righteousness. And praise demands righteousness. Diba sabi yung ganon sa communion, no? Kung nagko-communion ka tapos may kakasala ka, ang kinakain mo, hatol eh. Judgment eh. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, hindi pwedeng puro tikim lang. Kainin. Alam mo kapatid, hanggat may opportunity kang magpuri ka. Si Popsi kanina, lakas ang boses, grabe, sobra ako na-bless. Meron pa siyang, wow! Meron pa siyang ganun eh. Alam mo kung ano lang yan, kung PG Pilipinas Got Talent lang nanalo na si Popsi. So si Lord, ay, panalo na to! Why? Laudation. I can praise God kahit kanino kaharap, no? Kahit sino pa yung preacher, kahit sino pa yung tumayo, I can praise God. Amen. Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi sa tao, sa Diyos. Ito yung tinuturo ko sa worship team. Sabi kong ganun, as I observe, no, sa experience ko sa worship team, may ba't yung pagdadayo yung ibang worship team sa ibang church, pag hindi sila yung tatayo, hirap sila magpuri. Yun yung napansin ko lang. For example, Arayat ang magli-lead. Tapos merong darating na ibang worship team. Hindi sila nagpupuri. Totoo man. Nag-o-observe sila. Tinitingnan nila kung mas magaling sila doon sa tumatayo. Real talk to. Totoo nangyayari to. Naiinti, kung mas magaling sila, makitugtugan. Kapag naman nakita nilang mas magaling yung nasa harap, nai-intimidate sila. Meron nung na-experience dyan. Ito, last year. 3 kaming worship team na tumugtog. Yung una, okay eh. Nagpupuri kami, ako si orientation ko. Kahit sinong tumayo, kahit di kayo tatayo, magpuri kayo. Nagpuri kami. Tapos yung kami ng second batch sa sasalang, kinanta namin ulit yung kinanta nila. Nag-flow. Nag-flow yun. As in, alam niyo yung nangyari sa pangatlong tatayo, hindi na sila tumugtog. Minatras la. Kung para sa Panginoon yun, bakit ka aatras? Laban na to, kapatid. Wala nang atrasan. It's a matter of eternity. Come on. Mga cell group leaders, kung nagdo-double time tayo, mag-triple time tayo ngayon. Amen. Lalo ngayon, meron tayong gagawin na mas maganda, mag-communion tayo. Amen. Kung dati protektado ka, ngayon kapatid, naka-shield ka eh, no? Yung barrier mo talaga eh. Alam mo yung, hindi ka ma-penetrate. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, Exodus 12:13, no plague shall come near upon you. No plague. Iba other translation, no destruction shall come near upon you when you do communion. Kasi po, di ba, isa po sa mga paraan para i-apply yung blood is by confession and by communion. Amen po ba? And that's what we call praise. Amen.
When we talk about praise, is an attitude of faith in the midst of hard times. Amen. Lastly, we should desire to go deeper and deeper and deeper. Let me differentiate again. I will go, dito ko patatapusin to. Praise is something we do for God. Worship is something that God is doing for us. Ang praise po, ito yung ginagawa natin para sa Panginoon. Ang worship, ito ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Doon nangyayari yung baptism of the Holy Spirit. Doon nangyayari yung prophecy. Doon nangyayari yung revelation. Because when God talks, you do not talk. In show of, other term for worship is reverence and respect. Pag may respect, may reverence, kapag nagsasalita ang Diyos, hindi mo siya ini-interrupt. Amen. Sabi ni Miles, worship is as para siyang is as natural as eating or breathing. Natural siya ng paghinga at pagkain. A worship is like making love to your partner. Bakit? There is submission. Di ba during honeymoon stage? Pag nag-honeymoon kayo, nag-uusap kayo, magkano yung nagastos nyo? Kung nakagastos kang kasalta mo. During your honeymoon stage, total submission happens. You do not talk. Hindi kayo nag-uusap. Ang nag-uusap, di ba? Your heart. Amen. That's worship. Amen po ba? Kaya nga, may mga taong madaling makapasok, merong taong hindi. Pero para makapag-worship ka, kailangan mo muna dumaan doon sa stages ng praise. Kaya merong sumisigaw, may umiiyak, manifestation ng Holy Spirit yun eh. No? At kapatid, kapag sinasabi ng Holy Spirit, uncontainable na siya. Sabi ng Holy Spirit, hindi na, huwag mong pigilan. No? Huwag mong i-grieve. Mangyayari at mangyayari yun. Amen po ba? Sige po, tumayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name, Lord. We adore you. We exalt you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We adore you, Father. We praise your name, O God. We praise you, we adore you, we honor you. Can you please bring all the communion elements dito? Thank you, Jesus. Okay, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we bless, oh God, we sanctify all these communion elements. And we believe, Father, that as we do this in remembrance of you, Lord, we are protected 24/7. We are blessed 24/7. We thank you, we love you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Father, thank you, Jesus. We adore you. We honor you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
according to the scripture, let us pray, based on the scripture. For I received from the Lord the teaching that I pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took a piece of bread, gave thanks to God, broke it, and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Father, salamat sa iyong anak na ibinigay mo sa amin, nasugatan, nabugbog para sa aming makasalanan. Tunay nga, Panginoon, Isaiah 53, sa kanyang mga latay at sugod kami singkagalingan, Panginoon. Lord, no plague shall come near upon us, because by the stripes of Jesus, we are healed. Thank you, love you, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin tinapay. Sabi ito, in the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Hallelujah. Let us pray. Father, thank you, God, for your blood. Because of your blood, God, we are sanctified and we are healed. Lord, no destruction shall near come upon us because of your blood. Ama, salamat sa pamagitan ng iyong dugo, Panginoon. Ang aming kaaway ay walang lugar sa aming buhay. Lord, walang kapangyarihan sa amin, Panginoon, dapat sa pamagitan ng iyong dugo. Salamat, Panginoon, that your blood, oh God, used to sanctify us, oh God, to redeem us, oh God, from the bondage of sin. That's why, Lord, we can enjoy greater glory. Lord, we can enjoy, God, prosperity and provision. And the abundance of the kingdom is upon us. Maraming salamat, Lord. We thank you. We love you. In Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Thank you, Jesus. Can we lift up our hands to the King? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day, oh God, that we have experienced, Lord, your power, your glory, and your shalom. Truly, God, as we give you praise that you deserve, oh God, in our lives, Lord, truly, God, it is our act of our will. It is our choice, oh God. Lord, our praise comes out naturally because, oh God, we love you. Because we love you, Lord. We thank you, oh God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagbabago sa inyong mga pangako sa amin. Hallelujah. Lord, you gave, oh God, what we deserve. What we deserve, oh God, is punishment. But because of your grace, we have been saved from death. And right now, Lord God, we are living in the kingdom of God. We are living, oh God, in the kingdom. Lord, we are glory carriers in the name of Jesus. Let your glory shine upon us, God, all the days of our lives. Because, Lord, it is finished. It is finished, Lord. And God, we declare, if people can get in touch with us, they can get in touch with you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At napakabuting mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, for how many years, Panginoon, that we spend time, oh God, with you. Nakasama ka namin, Panginoon. Nakita namin, Lord, yung transition ng aming mga buhay, Panginoon. Kung paano mo binago mo, Lord, inside out, Lord. The old has passed away, the new has come. Hallelujah. As we seek the kingdom of God and His righteousness, everything we desire will be added unto us. Maraming salamat, Lord. We thank you. We love you in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you. The Lord healed you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and bless you. And receive the shalom of the Lord. Hallelujah. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all kingdom citizens say, amen and amen. You are all blessed.